Ayan, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard. Dito tayo sa breeding pen ng mga Brahma natin. So, ayan, at check ko lang dahil may mga nakita na po akong itlog. At sagutin ko lang yung mga ibang tanong na bakit mahal po ang Brahma at bakit sa iba ay mura. Mga ka-backyard, gaya ng ibang mga alaga, depende ang manok na inaalagaan nyo, depende po ang presyo sa quality nito. So kung ito po ay chop suey, when we say chop suey sa mga alaga natin mga ka-backyard, is hindi na pure, So pag chop suey na po or iba-iba na ang breed, ay bumababa din po ang market value ng mga yan. So pag pure breed po kasi mga ka-backyard, syempre may laban po tayo doon dahil yung quality ng manok natin is pure, At syempre, hindi po tayo magbababa ng presyo. Ando doon lang po tayo sa kung ano yung sinusunod nating price, So mapapansin nyo naman po yung Brahma natin kahit lugon yan, ayan. Papansin nyo mga ka-backyard ay yung balahibo ay hindi kayo magdududa na siya ay Brahma. So ito naman, itong mga itlog na to, madami pong mga nag-aantay, pero hindi ko pa po ito i-out dahil wala pa ako napapalabas sa incubator natin na may similia or fertile. So may mga naka-line up pa po kasi or nakabook na mga sisiw natin. So ito i-incubate ko pa rin po, At hindi po ako naglalabas ng itlog, lalo-lalo na mga ka-backyard, pag hindi ako sure na fertile na yung ating mga i-out, kasi masisira po tayo dyan. Ayan, dyan sila nangingitlog. So, ayan, mga ka-backyard, kahit na may mga, hindi ko tinitake advantage na magbenta agad. So, ito ay incubate ko pa dahil may mga nakabook pa po ako na day old to 1 week old na sisiw, So, ayan, lahat na ginagawa ko, yung pakain ko sa kanila, pati yung kanilang inumin, ito ay egg 1,000, para sa mga breeders natin, para hindi mag-stop ng pangingitlog, at pati na din dun sa ating rooster. Ayan, egg 1,000 to mga ka-backyard. So ito po ay hindi sponsored, pero gusto ko lamang pong i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko para sila ay mangitlog, Ayan. Ito po ay pampatibay ng shell, pangpataas ng fertility ng mga breeders natin, Ayan. So, ayan po ang pinapainom ko. So, sa mga nakag-aantay po nung itlog, meron tayo dito mga ka-backyard, pero hindi ko muna i-out, dahil di pa ako sure. I-incubate ko muna to, at pag meron na talaga, doon pa lang po ako mag-out ng mga fertile eggs natin. Pag sure ko na may laman yung mga ibibigay ko po sa inyo. So, ayan. Sa mga nagtatanong mga ka-backyard na bakit ang mahal, paras lang din naman na manok yan, So, ayan. Ito po ay hindi basta-basta manok, bumibili po tayo nito para paramihin pa din, At wala pa po talagang ganito na manok dito sa atin. Meron man ay mangilan-ngilan pa lamang po. Ayan, kung makikita nyo mga ka-backyard, from head to toe. Ayan. So, napakadaming balahibo. May mga brahmahan lamang po, At may konting balahibo lamang sa paa. Yun ang konti ang presyo. Pero pag mga ganito po, ayan po, syempre, quality po yan. So, ayan, sa mga nagtatanong kung ito ba ay may possibility na bumaba ang presyo or pumantay sa native chickens natin or sa ibang heritage, ayun po ay malaking no, Hindi po sila bababa sa ganong presyo. Brahma is Brahma po, Yung presyo ng Brahma ay Brahma talaga. Malaki po talaga, So, ayan, magaganda na yung mga hen natin. Yung balahibo nila at pati yung
katawan nila ay talagang nagda-drop na ng egg, no? Kita nyo naman po kanina yung mga itlog nila. Yung mga nakasalang ko po kasi sa incubator ay parang wala pa laman, no? So, pag ito sinalang ko itong mga nakuha ko kanina at still wala pa ding laman mga kabakyard, ay yung mga nag-aantay po ay hindi ko pa muna mabibigyan, ano? So, yan ang kagandahan sa Brahma mga kabakyard. Kaya ginagawang pet yan ng mga bata or mga iba kasi nabilihan ko nito, yung talagang breeder nito. Yung mga anak niya ay ginagawang pet yung Brahma, no? Sinasama pa sa loob ng bahay nila kasi nga po ay malambing na klase ng manok, no? Hindi sila yung namamalo, hindi po sila ganon. Malambing po silang klase ng manok, no? Ayan, di sila aggressive, kumbaga, mga kabakyard. Ayan. Ngayon naman mga kabakyard, magpakain tayo ng mga manok natin dito. Ayan. So, ito ang pakain ko sa kanila ay Integra 3000, ano? Again, not sponsored mga kabakyard. Ayan. Itong kainan nila inaalis ko after nilang kumain ng tanghali, ano? Para hindi po madumihan. Dahil masama din naman po kapag nakakain nila yung dumi nila. Ayan. Bali, ganyan po, ano? 3 times a day ko sila kung pakainin. Ano, pinakamadami ay yung sa tanghali. So, ayan. Ito. Kaya sa mga naghahanap po ng murang mga manok, kahit saan po kayo bumili ay wala na pong ganun mga kabakir dahil mahal po ang patuka, no? Lalo-lalo na kapag patuka mo is feeds talaga. So, ayan, no? Mahal po, kaya mahal na rin po ang mga manok ngayon dahil mahal po ang patuka. So, ngayon nagpakain tayo nitong ating mga breeders. So, bali dito, mga kabakerd, ay meron tayong mga nakabukod na alaga. Ito ay, itong unang papakainin ko ngayon, ay yung hen natin, tumatakas kasi ito mga kabakerd sa iba nagpupunta, kaya kinulong ko na lamang po, no? Tapos yung Brahma, saka yung ating decalb na palabas, ayun, yung maliit. Decalb po yan, tapos meron tayong ginagamot dito ngayon na isang Rhode Island Red. Yan, no? Ginagamot ko yung Rhode Island Red dahil ayaw kumain mga kabakerd, kaya binukod ko muna. So yan, puntahan natin yung nandoon sa ating brooder. Ayan, papakain tayo ngayon. Gutom na to, panigurado. Gutom na sila mga kabakerd. Ayan na yung mga alaga natin dito. Zero mortality, So, ganyan lamang po yung breeding system natin. Karton lang po ang inilalagay ko nung day old sila. At ngayon, inalis ko na yung karton dahil kaya na nila, So, ayan. Ito ay Integra 2000 naman para sa kanila. So, yeah, magkakasama yung ducklings natin. Sa mga nagsasabi po na hindi pwedeng pagsamahin dahil binabasa nila yung mga sisiw. Yung sisiw sa ducklings, may mga nagsasabi po na hindi po magandang pagsamahin, Pero depende po yan kung paano po ang waterer nyo, So, yung painuman ko po sa kanila mga kabakerd ay kagaya po nung ginagamit ko dito. So, ayan. Marerecommend ko po talaga na painuman kapag magkasama po sa brooder ang sisiw ng manok at yung sisiw ng bibe or ducklings natin ay dapat po yung painuman na gamit ko, which is yung papakita ko po mamaya,
So, ganun lang po. Yung iba nilalagyan pa yun ng bato para na sa ganun ay hindi maiwasan talaga natin yung maliligo yung mga ducklings natin at nababasa naman po yung mga sisiw ng ating manok, no? Ito po yung ginagamit kong painuman nila, no? Kahit ducklings po yung kasama nila ay may iwasan po o hindi po sila mababasa. So, yung iba naman po mga kabakyard ay naglalagay ng bato sa painuman dahil po, lalo-lalo na pag ganito, no, uhaw na uhaw po yung mga sisiw natin, lalo na po pag day old pa lang yan. Kapag naglagay po kayo ng tubig at uhaw na uhaw po sila, ay may tendency na sobrang basa ng mga sisiw or maliligo sila sa sobrang uhaw, no? Kaya naglalagay po yung iba ng bato para maiwasan na mabasa ng husto yung mga sisiw na iinom. Lalo-lalo na po pagka may kasamang ducklings, no? So, ganyan mga kabakyard yung dito sa brooder natin. Sa ngayon, okay naman sila. Zero mortality. Ayan. Malalaki na po sila. Wala pa pong isang buwan yung mga yan. At, ito naman po yung ating incubator na 160 capacity. Magka-handling na tayo niyan, no? Ayan. Ito, malalaki na po sila. Isa lang po ang ilaw na ginagamit ko simula noong day old sila. Naglalagay lang ako ng karton para maganda yung init sa loob, Ayan mga kabakyard, malapit na tayo mag 25,000 subscriber, no? Salamat po. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay at walang sawang sumusuporta dito sa munting channel natin. At ito pong video na to ay para po doon sa mga naghahanap ng update dito sa ating brooder, no? Na humihingi po na update dahil gusto nilang gayahin, no? Ayan po yung update dito sa ating backyard at sa mga alaga natin dito. At maraming salamat po sa walang sawang suporta mga ka-backyard. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.